Cavaliers at Hornets may biglang trade, ang dahilan sa likod ng Schroeder deal, at bakit pinili ni DeMar DeRozan ang Golden State Warriors, ano ang kanyang dadalhin sa team. May bigla ang trade na naman sa NBA offseason, at sa pagkakataong ito, dalawang team na nasa magkaibang sitwasyon ang nagdesisyong magpalitan ng guards. Ang Cleveland Cavaliers ay nagpapadala ng veteran point guard na si Dennis Schroeder at ang kapalit, isang mas batang guard na si Tre Mann. Pero kung titignan natin ang simpleng trade na ito, parang maliit na transaction lang, isang veteran guard kapalit ng isang young player. Pero kapag tiningnan natin kung nasaan ngayon ang Cavaliers at Hornets, may mas malaking kwento sa likod ng trade na ito. Dahil para sa Cleveland, maaaring hindi lang ito tungkol sa pagpapalit ng player. Maaaring tungkol ito sa flexibility. At para naman sa Charlotte, maaaring ito ang unang hakbang para magkaroon sila ng bagong identity matapos ang isang napakalaking pagbabago sa kanilang franchise. Simulan natin sa Cleveland. Ayon sa report, ipinadala ng Cavaliers si Schroeder at cash sa Charlotte kapalit ni Mann. Si Schroeder ay 32 years old at papasok na sa kanyang 12 NBA team. Noong nakaraang season, nahati ang kanyang panahon sa Sacramento Kings at Cavaliers. Sa Cleveland, naglaro siya ng 30 games at 3 beses siyang naging starter. Nakakuha siya ng average na 8.2 points, 4.3 assists at 2.3 rebounds sa loob ng 21.4 minutes kada laro. Pero may isang problema, hindi naging maganda ang kanyang shooting. 40.1% lamang mula sa field at 29% mula sa 3-point range. Kaya kahit may experience si Schroeder, hindi siya naging automatic long-term solution para sa Cleveland. At ngayon, pinili nilang palitan siya ng isang mas batang player, si Tre Mann. 25 years old pa lamang si Mann at galing siya sa kanyang ikatlong season sa Charlotte. Hindi rin naman spectacular ang kanyang statistics. Sa 53 games, nag-average siya ng 5.5 points, 1.7 rebounds at 1.6 assists. 12.6 minutes lamang ang kanyang average playing time at 36% lamang ang shooting niya mula sa field. Mula naman sa 3-point range, nasa 32.3% siya. Kaya maaring itanong ng fans, kung hindi rin naman mahusay ang shooting ni Mann, bakit siya ang pinili ng Cleveland? At ito ang interesting na bahagi. Hindi naman kinakailangang kunin ng Cavaliers si Mann dahil mas mahusay siya ngayon kay Schroeder. Maaring ang tinitingnan nila ay kung ano ang maaari niyang maging player sa hinaharap. Mas bata siya. Mas may oras pa para ma-develop. Ang pag-trade kay Schroeder ay maaaring magbigay sa kanila ng dagdag na option habang pinag-aaralan nila ang susunod nilang move. Pero habang gumagawa ng moves ang Cleveland, mas dramatic naman ang sitwasyon sa Charlotte dahil ang Hornets ay kasalukuyang nagsisimula ng isang bagong era. Sa kabilang balita, mga Warriors fans, isang malaking pangalan ang dumating sa Golden State at ito ay walang iba kundi ang 6-time NBA All-Star na si DeMar DeRozan. Matapos siyang i-waive ng Sacramento Kings, naging isa si DeRozan sa mga veteranong player na maraming teams ang gustong makuha. At ngayon, napunta siya sa Golden State Warriors sa isang 2-year deal na nagkakahalaga ng $8.4 million. Pero ang malaking tanong ngayon, bakit nga ba Golden State ang pinili ni DeRozan? Para sa akin, isa sa pinakamalaking dahilan ay ang pagkakataong makasama ang isang future Hall of Famer na si Stephen Curry at ang isang championship caliber organization na may kultura ng winning. Siya ay 36 years old na at nasa kanyang ika-17 season sa NBA. Kaya alam niyang hindi na lang basta regular season numbers ang kailangan niyang habulin. Ang mas mahalaga ngayon ay ang magkaroon siya ng pagkakataong lumaban para sa championship habang nasa final chapters na siya ng kanyang career. At dito nagiging interesting ang paglipat niya sa Warriors. Noong nakaraang season sa Sacramento, nag-average siya ng 18.4 points, 4.1 assists at 2.9 rebounds bawat laro sa 77 games. Kahit bumaba na ang kanyang scoring kumpara sa kanyang prime years, ipinakita pa rin niya na kaya niyang gumawa ng offense at mag-score ng consistent. At iyon mismo ang kailangan ng Golden State. Alam naman natin na ang Warriors offense ay heavily dependent kay Curry. Kapag mainit siya, napakahirap nilang bantayan. Pero kapag nakabench si Steph o kaya naman ay hindi siya makapag-produce ng offense, nagkakaroon minsan ng problema ang Golden State sa paggawa ng points. Dito papasok si DeRozan. Siya ay isang player na pwedeng bigyan ng bola at sabihan, "Go get us a bucket." Hindi siya kailangang umasa palagi sa 3-point shot para makapag-score. Ang specialty niya ay mid-range game, footwork, isolation plays, drives papunta sa basket, at ang kakayahang makakuha ng points kahit mahirap ang sitwasyon, at malaking bagay iyon para sa Warriors. Dahil kapag may mga pagkakataong hindi pumapasok ang 3-point shots ng Golden State,
Mayroon silang isang veteran scorer na pwedeng gumawa ng sariling offense. Isa pang mahalagang bagay na dadalhin ni DeRozan ay experience. 17 seasons sa NBA ang experience niya at dumaan na siya sa Toronto, San Antonio, Chicago at Sacramento. Ibig sabihin marami na siyang pinagdaanan bilang isang NBA player. Alam niya kung paano humarap sa pressure. Alam niya kung paano maglaro sa big moments. At higit sa lahat, alam niya kung paano maging leader sa locker room. Pero hindi rin natin dapat baliwalain ang isang malaking challenge sa kanyang fit sa Warriors. Hindi 3-point shooter si DeRozan at hindi rin siya kilala bilang elite defender. Ang Warriors naman ay isang team na heavily dependent sa spacing, ball movement at 3-point shooting. Kaya ang magiging susi ay kung paano siya gagamitin ni Steve Kerr. Hindi kailangang baguhin ng Warriors ang buong sistema para kay DeRozan. Sa halip, kailangan nilang gamitin ang kanyang strengths habang pinapanatili ang identity ng team. Imagine ninyo ito, si Curry ay gumagalaw sa perimeter habang si DeRozan naman ay nasa mid-range o papunta sa basket. Kapag nag-double team ang depensa kay Steph, maaaring gamitin ni DeRozan ang pagkakataon para umatake. At kapag naman nag-focus ang defense kay DeRozan, maaari niyang hanapin ang open shooters ng Warriors. Kaya hindi lang scoring ang pwedeng dalhin niya, pwede rin niyang dalhin ang playmaking, veteran leadership at isang bagong offensive option. At isa pang malaking dahilan kung bakit napakahalaga ng kanyang addition ay ang sitwasyon ni Jimmy Butler. Kung hindi available si Butler, mas kailangan ng Warriors ng isang experienced player na kayang gumawa ng sariling shot at magdala ng scoring load. At si DeRozan ay maaaring maging eksaktong player na iyon. Hindi natin dapat asahan na babalik siya sa dating 27 o 28 points per game version niya. Hindi na iyon ang kailangan ng Warriors. Ang kailangan nila ay isang DeRozan na kayang magbigay ng around 15 to 20 points, gumawa ng importanteng baskets, tumulong sa playmaking at maging reliable option kapag nahihirapan ng offense. At kung magagawa niya iyon, maaaring maging isa sa mga pinaka-importanting veteran additions niya sa Golden State. Dahil sa puntong ito ng kanyang career, hindi na lang tungkol sa statistics ang pagpunta niya sa Warriors, tungkol ito sa pagkakataong magkaroon ng bagong chapter. Isang chapter kung saan makakasama niya si Stephen Curry, makakalaro sa Warriors system, at higit sa lahat, susubukang habulin ang isang championship bago tuluyang matapos ang kanyang NBA career. Kaya ang tanong ngayon ay, hindi kung kaya pa bang mag-score ni DeMar DeRozan. Alam nating kaya niya iyon. Ang tunay na tanong ay ito, kaya ba niyang i-adjust ang kanyang laro para maging bahagi ng Warriors system at tulungan si Curry na magkaroon ng mas magandang pagkakataon na makapaghabol ng isa pang championship? Kung ang sagot ay oo, maaaring maging mas delikado ang Golden State kaysa sa inaasahan ng marami. At Warriors fans, maaaring ito na ang bagong chapter ni DeMar DeRozan mula sa pagiging franchise scorer patungo sa pagiging veteran weapon na maaaring makatulong sa isang championship run. DeRozan plus Curry, kung magiging successful ang chemistry nila, siguradong magiging exciting panoorin ang Golden State Warriors ngayong season.